Pagkaraan ng 25 taon sa kadiliman, sa wakas ay natagpuan ang taong nagkulong sa akin. Nang ihayag ang aking kwento, ito ay lubhang yumanig sa buong bansa ng France. Sa likod ng mga saradong pinto ng tahanan ng aking pamilya, nagtatago ang may sala. Ito ay ang aking sariling ina, kasama ng aking kapatid na si Marcel, nagpapanggap na walang alam sa aking pagkawala at sa paghahanap sa akin. Ang kanilang motibo, ang pagmamahal ko sa lalaking hindi nila gusto. Sa kanilang mga mata, ang pagkakakulong na ito ay isang paraan para iligtas ako. Ang aking ina, si Madame Monnier, ay isang iginagalang na tao sa aming komunidad. Sinong mag-aakalang gagawa ng karumaldumal na gawain ng isang babaeng kilala at nirerespeto sa aming lugar? Samantala, ipinagpatuloy ng kapatid ko ang kanyang buhay na parang walang nangyari, batid ang aking pagkabihag sa itaas. Nang malaman ang katotohanan, agad na inaresto ang aking ina. Gayunpaman, hindi siya nagtagal pagkatapos ng kanyang pagkaaresto. Pumanaw siya makalipas ang 15 araw. Inaresto din ang aking kapatid na lalaki. Siya ay itinuring na wala sa tamang pag-iisip, kaya siya ay kinulong sa isang mental institusyon. Ako ay dinala sa isang ospital upang gamutin ang aking naramdamang trauma. Sa kasamaang palad, ang mga sugat ay malalim na. Ginugol ko ang aking mga huling taon sa isang psychiatric institusyon kung saan ako pumanaw noong 1913.